Ayoko na sa amoy niya, Isabela. Amoy gamot, amoy ospital. Amoy paghihirap. Nakakasuka ang bawat perang ipinapadala niya dahil naaalala ko kung gaano siya kadungis sa paningin ko. Tumigil ang mundo ni Mercedes sa tapat ng bahagyang nakabukas na pintuan ng marangyang condominium sa BGC. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo at bitak dahil sa 5 taong pagtatrabaho bilang nurse sa nagyayalong Edmonton ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon ng mamahaling relo ang sorpresang pasalubong niya para sa asawang si Marco. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang boses ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay, na ngayon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang puso. Sumandal si Mercedes sa malamig na pader ng hallway, pilit na hinahabol ang hiningang tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa loob ng silid narinig niya ang malanding tawa ng isang babae. Si Dr. Isabela Montenegro, ang kilalang cardiologist na madalas banggitin ni Marco sa kanilang mga tawag bilang isang istriktong boss. Poor Mercy, wika ni Isabela na may halong pangungutya. Hindi niya alam na ang bawat pisong pinaghihirapan niya sa Canada ay ginagamit natin para sa down payment ng unit na ito. Hindi niya alam na habang nagpupuyat siya para sa mga pasyenteng malapit ng mamatay, tayo naman ay nagpapakasasa sa buhay reyna at hari rito sa Manila. Tumingin si Mercedes sa kanyang sariling mga palad. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, ang mga pagkakataong tinitiis niya ang gutom at lamig para lamang makapagpadala ng sapat na pera upang mabayaran ang mga utang at maipatayo ang pangarap nilang bahay. Ang bawat sentimo ng kanyang sakripisyo ay naging kasangkapan lamang pala para sa sariling kataksilan ng kanyang asawa. Ang kanyang pag-ibig na itinuring niyang kaligtasan ay naging isang madilim na bilangguan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon ay tumambad ang anyo ni Marco, bihis na bihis. At titila isang matagumpay na negosyante malayo sa imahe ng asawang naghihirap na ipinapakita nito sa kanya sa video call. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang bakas ng kagalakan o pangungulila sa mukha ni Marco. Ang tanging nakita ni Mercedes ay ang matinding pandidiri at pagkairita. Bakit ka narito, Mercedes? Hindi ba dapat ay nasa Canada ka at nagtatrabaho? Malamig na tanong ni Marco. Wala man lang yakap, wala man lang halik pagkatapos ng 5 taong pagkakalayo. Hindi nakapagsalita si Mercedes. Ang lalamunan niya ay tila barado ng mga bubog. Ang maliit na kahon ng relo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumikha ito ng isang mahinang tunog na tila ba sumisimbolo sa pagkabasag ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa loob ng unit at nakita si Isabela na nakasuot lamang ng robe, kampanteng nakaupo sa sofa na binili rin ni Mercedes gamit ang kanyang unang bonus. I'm home, Marco, pilit na bulong ni Mercedes bagaman ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Umuwi ako para sorpresahin ka, pero mukhang ako ang nasurpresa mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco habang kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa mesa. Dahil nandito ka na rin lang gawin nating opisyal ang lahat. Ayoko na sa relasyong ito at huwag kang mag-isip na may makukuha ka sa akin. Ayon sa mga dokumentong pinirmahan mo noon, lahat ng ari-arian ay nakapangalan na sa akin at kay Isabela bilang investment partners. Isama mo na rin ang pirma mo rito sa pag-amin na ikaw ang may pananagutan sa nakulimbat na pondo sa St. Gabriel Hospital. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, tanggapin mo ang kasunduang ito at mawala ka na sa paningin namin. Nanlamig ang buong katawan ni Mercedes. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga karayom na pilit na ibinabaon sa kanyang puso, dahan-dahan at walang awa. Hindi niya akalain na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang dangal at kinabukasan ay ang siya ring magbabaon sa kanya sa hukay ng kahihiyan. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi, tanging ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang pusong sugatan ang kanyang naririnig. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng ganitong kalupitan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmahal ng tapat ang hapdi ng isang pagtatraidor na walang kasing lupit? At sa oras na mawala na ang lahat ng luha, ano ang matitira sa isang babaeng tinalikuran ng mundo? Nakatayo si Mercedes sa gitna ng hallway mag-isa at wasak habang ang pinto ng kanyang dating pangarap ay marahas na isinara sa kanyang mukha. Huwag mong dungisan ang bahay na ito ng iyong maruming yapak, Mercedes.
kahit ang mga anito ng ating mga ninuno ay nanginginig sa dumi ng iyong kaluluwa. Ang tinig ni Tita Chuchi ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng lumang bahay sa Batangas, tila isang matalim na itak na humiwa sa gitna ng masayang handaan para sa anibersaryo ng kamatayan ng patriarch ng mga Alcantara. Ang amoy ng masarap na kaldereta at mainit na kanin ay biglang naging masangsang sa ilong ni Mercedes. Nakatayo siya sa may pintuan basang-basa ng ulan at bitbit ang kanyang maleta, umaasang makakahanap ng kahit kaunting init mula sa pamilyang itinuring niyang sarili sa loob ng maraming taon. Ngunit ang lahat ng mga pinsan tita at mga lolo't lola na dati ay nakangiting tumatanggap ng mga balikbayan box mula sa kanya ay sabay-sabay na tumahimik. Ang mga matang dati ay puno ng pasasalamat dahil sa perang ipinapadala niya para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, ay puno na ngayon ng matinding paghatol at pandidiri. Tita, ano pong ibig ninyong sabihin? Nangangatog ang boses na tanong ni Mercedes. Kakarating ko lang po. Umuwi ako para makiisa sa dasal para kay Lolo. Isang malakas na tunog ng palad ang gumuhit sa hangin at mabilis na dumapo sa pisngi ni Mercedes. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapaling ang kanyang ulo at halos mawalan siya ng balanse. Ang hapdi ay hindi lamang nagmula sa balat kundi sa kailaliman ng kanyang pagkatao. "Wag mo akong matita-tita," sigaw ni Tita Chuchi habang iwinawagayway ang isang X-ray film at mga pekeng litrato sa harap ng maraming tao. "Akala mo ba ay hindi namin malalaman?" Habang si Marco ay nagpapakamatay sa trabaho rito sa Pilipinas para ayusin ang ating kumpanya, ikaw naman ay nagpapakasasa sa piling ng mga puti sa Canada. Nagnakaw ka pa sa ospital para tustusan ang iyong luho at ang mga lalaki mo. "Hindi po totoo yan, kasinungalingan yan." Sigaw ni Mercedes, ang mga luha ay nagsimulang humalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga kamag-anak sa paligid naghahanap ng kahit isang boses na magtatanggol sa kanya. "Ninang, alam ninyong nagpapakamatay ako sa trabaho doon. Kayo ang pinadalhan ko ng panggastos sa operasyon ni Lolo nung nakaraang taon." Ngunit si Kuya Jun ay umiwas ng tingin at ang kanyang ninang ay lalong nandidiri na nag-cruise ng kanyang mga kamay. Lumapit si Marco mula sa likuran ni Tita Chuchi, may hawak na panyo at tila ba nagdadalamhati. "Mercy, tama na!" Wika ni Marco sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagtitimpi. "Ipinahiya mo na ang apelidong Alcantara. Hindi sapat ang utang na loob namin sa iyo para baliwalain ang katotohanang ikaw ay isang mangangalunya at magnanakaw. Pinirmahan mo na ang pag-amin sa harap ko kanina. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis." "Marco, paano mo nagagawa ito?" Bulong ni Mercedes. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng libu-libong tonelada ng kahiyaan. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit, ngunit ang makita ang buong pamilyang pinaglingkuran mo na tumatalikod sa iyo sa gitna ng iyong pinakamahinang sandali ay isang uri ng kamatayang buhay. Kinuha ni Tita Chuchi ang maleta ni Mercedes at marahas itong itinulak palabas ng pintuan. Ang mga gamit sa loob, mga pasalubong, mga damit na pinag-ipunan at mga alaala ay nagkalat sa putikan ng bakuran. "Mula sa araw na ito, tinatangka na namin ang karapatang maging bahagi ng pamilyang ito." Bulyaw ng matanda. "Dungis ka sa aming dangal. Isang kahihiyan na naging asawa ka ng isang Alcantara. Go back to where you came from, you gold digger." Isinara ang malaking pintuang kahoy sa mukha ni Mercedes. Ang malakas na tunog ng pagkakandado ay tila hatol ng kamatayan. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng ulan, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa lumubog siya sa basang lupa. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahagupit sa kanyang likod, isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay mas matindi pa sa lamig ng gabi sa Edmonton. Tumingala siya sa langit, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng puot at sakit. Sa gitna ng dilim, isang boses sa kanyang loob, ang dahan-dahang nagising isang boses na hindi na marupok kundi kasing lamig ng yelo at kasing talas ng diamante. "Akala ninyo ay tapos na ako?" bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay bumaon sa maputik na lupa. "Saksihan ninyo ang araw na ang lahat ng ibinigay ko ay siya ring kukunin ko sa inyo, isa-isa. Hanggang sa wala nang matira, kundi ang inyong mga kasinungalingan."
Isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang ilaw nito ay tumama ng diretso sa mukha ni Mercedes. Tila isang liwanag na naghihintay sa kanya sa gitna ng impyerno. Huwag ka nang umasa na may matitira pa sa iyo, Mercedes. Kahit ang lupang tinatapakan mo, kahit ang bubong na nagkakanlong sa mga magulang mo ay hindi na sa iyo, pag-ari na namin ang lahat. Ang mga huling salitang binitawan ni Marco, bago nito isara ang bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa kamatayan. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, ang talsik ng putik mula sa gulong nito ay tumama sa mukha ni Mercedes, ngunit hindi na niya nagawang umiwas. Nakaluhod siya sa basang damuhan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga nagkalat na gamit mula sa kanyang maleta. Doon sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang isang punit na bahagi ng karton ng balikbayan box. Nakasulat doon ang kanyang sariling sulat kamay para kay Tita Chuchi, vitamin at gamot sa rayuma. Isang mapait na hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga gamot na iyon ay bunga ng kanyang pag-overtime sa mga gabing halos magyelo ang kanyang mga kasukasuan sa Edmonton, ngunit ang pasasalamat na natanggap niya ay isang sampal at pagtataboy. Ang sakit sa kanyang puso ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at nakakasakal. Nanlamig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon ay naglaho na parang bula. Ang tiwala, ang pag-ibig at ang dangal na iningatan niya ay kinaladkad sa putikan ng mga taong itinuring niyang buhay. Isang mahinang dagundong ng makina ang muling narinig sa kanyang likuran. Ang liwanag ng headlight ay muling tumama sa kanyang likod, lumilikha ng isang mahabang anino sa harap ng saradong gate ng mga Alcantara. Hindi siya gumalaw. Inisip-isip niya na marahil ay babalikan siya ni Marco upang lalo pa siyang insultuhin, o baka ang mga gwardya na uutusan siyang umalis sa kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang paningin. Isang itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya, humarang sa marahas na patak ng ulan. Ang mga hiyas na itinapon sa potkan ay hindi nawawalan ng halaga, madam. Wika ng isang baritono at kalmadong boses. Ang nagtatapon lamang ang siyang nagpapatunay ng sariling kamangmangan. Inangat ni Mercedes ang kanyang tingin. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana, si Attorney Valdez, ang nakatayo sa kanyang harap, na may bakas ng matinding paggalang sa mga mata. Hindi ito ang muka ng isang kaaway. Sino ka? Mahinang tanong ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Ako ang tagapagtanggol ng huling habilin ni Don Gabriel St. Gabriel, sagot ng abogado sabay abot ng isang panyo. 5 taon kang naglingkod sa kanya sa Canada nang walang hinihinging kapalit maliban sa kanyang paggaling. Ngayong wala na siya, iniwan niya sa akin ang tungkulin na siguraduhin ang kanyang pasasalamat ay makakarating sa iyo sa tamang panahon. Kinuha ni Mercedes ang panyo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng kalituhan. Naalala niya ang matandang pasyente na madalas niyang kwentuhan tungkol sa kanyang mga pangarap, ang matandang itinuring niyang sariling ama habang siya ay nangungulila sa Edmonton. Ano ang kailangan mo sa akin? Muling tanong ni Mercedes. Hindi ako ang may kailangan sa iyo, Madam Chairwoman. Ang diin ni Attorney Valdez habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ang St. Gabriel Medical Group ang may kailangan sa iyo. Ang kumpanyang kasalukuyang kinakamkam ni na Marco at Isabella ay naghihintay sa iyong pagbabalik upang bawiin ang lahat ng sayo. Natigilan si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang Mercedes na madaling paiyakin ng utang na loob. Ito na ang Mercedes na isinilang mula sa apoy ng pagkakanulo. Bawiin ang lahat. Ng pag-uulit ni Mercedes, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng hanging amihan. Lahat, madam, mula sa gusaling kinatatayuan nila hanggang sa huling sentimo sa kanilang bulsa, tugon ng abogado. Pumasok si Mercedes sa loob ng sasakyan, hindi na siya lumingon sa bahay ng mga Alcantara. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan niya ang kanyang sarili sa side mirror. Ang putik sa kanyang mukha ay hindi na dumi kundi isang marka ng digmaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapasya, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang lihim na dokumentong nakita niya sa mga gamit ni Marco bago siya pinalayas.
Isang pangalan ang nakasulat doon na hindi niya inaasahan, isang pangalan na magpapabago sa lahat ng kanyang plano. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng ospital? At bakit ang pangalan ng kanyang sariling ama ay nakaukit sa isang lihim na kasunduan na matagal nang ibinaon sa limot Matrixan? Hindi ang ginto ang tunay na kayamanan, Mercedes, kundi ang puso mong marunong kumalinga sa gitna ng sariling pagdurusa. Yan ang huling mga salitang sinabi sa akin ni Don Gabriel bago siya nalagutan ng hininga. Ang loob ng marangyang sasakyan ni Attorney Valdez ay amoy mamahaling leather at sariwang eucalyptus, isang malaking kabaligtaran sa amoy ng putik at ulan na nakakapit pa rin sa suot na damit ni Mercedes. Nakatitig siya sa labas ng bintana, pinapanood ang bawat patak ng tubig na mabilis na gumugulong pababa sa salamin. Tila ba nakikipagkarera sa bilis ng takbo ng kanyang mga iniisip. Ang init na nanggagaling sa heater ng sasakyan ay unti-unting pumapawi sa panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang ginaw sa kanyang puso ay tila hindi na matatunaw ng kahit anong apoy. Dahan-dahang inabot ni Attorney Valdez ang isang makapal na folder na nakabalot sa itim na tela. Madam, 5 taon kang naglingkod bilang head nurse sa Edmonton Specialized Care. Doon mo nakilala si Don Gabriel. Habang ang kanyang sariling pamilya sa Pilipinas ay nag-aagawan na sa kanyang maiiwang kayamanan. Ikaw ang tanging tao na humahawak sa kanyang kamay sa gabi kapag hindi siya makatulog dahil sa sakit. Ikaw ang nagbabasa ng Biblia para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes habang hinahaplos ang folder. Naalala niya ang matandang si Lolo Gabe. Hindi niya alam na ito pala ang makapangyarihang pundador ng St. Gabriel Medical Group. Para sa kanya, isa lamang itong kesong matanda na mahilig sa tuyo at tsampurado, isang taong nangungulila rin tulad niya. Sana ay nakapagpaalam man lang ako sa kanya, mahinang bulong ni Mercedes. Noong pumanaw siya, nasa double shift ako. Kailangan ko kasing kumita ng extra noon para sa birthday ni Marco. Iyon na nga ang trahedya, Mercedes. Tugon ni Attorney Valdez, ang kanyang tinig ay puno ng simpatya. Habang inaalagaan mo ang ibang tao, ang sarili mong asawa, ay dahan-dahang ninanakaw ang iyong kinabukasan. Ngunit bago pumanaw si Don Gabriel, inilipat niya ang 60% ng shares ng St. Gabriel Medical Group sa iyong pangalan. Hindi lang yan, ikaw din ang nag-iisang tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng ospital sa BGC. Ang lupang yon, Mercedes, ay hindi kailanman naging pag-ari ng mga Alcantara. Sandaling tumigil ang paghinga ni Mercedes. Ang dokumentong binasa niya sa bahay ng mga Alcantara kanina ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang pangalan ng kanyang ama, si Santiago Alcantara, na dati ay isang hamak na magsasaka, bago naging driver ng mga St. Gabriel, ay nakasulat doon bilang isa sa mga original trustee ng lupa. Bakit nasa pangalan ng tatay ko ang lupa? Tanong ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Ang alam ko, wala kaming kahit anong pag-aari, maliban sa maliit na dampa sa probinsya. Yan ang lihim na matagal nang ibinaon ni Marco at Tita Chuchi. Seryosong sagot ng abogado. Ginamit nila ang pagiging inosente ng iyong ama para palabasin na ibinenta niya ang lupa sa kanila sa halagang barya. Ngunit sa dokumentong hawak ko, na patunayan ni Don Gabriel na peke ang pirma ni Santiago. Ang lupang iyon ay nakalaan para sa iyo, Mercedes. Ikaw ang tunay na may-ari ng imperyong kinatatayuan ni Marco ngayon. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman ni Mercedes. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya mula sa mga Alcantara ay nakabase lamang pala sa isang malaking kasinungalingan. Pinakasalan siya ni Marco hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang masiguro na hindi kailanman lalabas ang katotohanan tungkol sa lupa. Ginamit nila ang kanyang pag-ibig bilang kadena upang manatili siyang bulag. So all this time, I was working for them to pay for a house that they stole from my own father. Sambit ni Mercedes sa Taglish, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Precisely, sabi ni Attorney Valdez. At bukas sa gaganaping board meeting, inaasahan ni Marco at Isabella na iaanunsyo ang kanilang tuluyang pag-upo bilang bagong owners. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa putikan kanina ay ang siyang tatayo sa harap nila bilang kanilang bagong Panginoon. Tumingin si Mercedes sa kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng folder sa kanyang kandungan, isang sandata na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ng wallpaper ang larawan nila ni Marco sa kanilang kasal. Dahan-dahan pinindot niya ang delete button. Valdez, wika ni Mercedes, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na ngayon lamang niya naramdaman. Ayoko ng simpleng pagbawi. Gusto kong makita ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Gusto kong maramdaman nila ang bawat hapdi ng sampal na ibinigay nila sa akin, hindi sa pisngi kundi sa kanilang dangal. Anong plano mo, madam? Hayaan nating ituloy nila ang selebrasyon bukas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes, habang inaayos niya ang kanyang buhok. Hayaan nating isipin nilang nanalo na sila. At kapag nasa rurok na sila ng kanilang kayabangan, doon natin sila hihilahin pababa. Habang papalapit ang sasakyan sa isang 5 bituin na hotel, kung saan pansamantalang mananatili si Mercedes, isang anino sa labas ng gusali ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lalaking nakatayo sa dilim, may hawak na sigarilyo, at tila kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Nang tumama ang ilaw ng sasakyan sa lalaki, nakilala siya ni Mercedes, si Mateo Benitez, ang CFO ng St. Gabriel na kilalang kanang kamay ni Marco. Bakit siya narito at paano niya nalaman ang lihim na pagdating ni Mercedes sa hotel na ito? Tapos na ang panahon ng mga hamak na tagapaglingkod. Ngayong araw, ang St. Gabriel Medical Group ay formal ng nasa ilalim ng pamumuno ng mga tunay na may bisyon. To the future of Alcantara and Montenegro. Ang boses ni Marco ay punong-puno ng kayabangan habang itinataas ang kanyang baso ng mamahaling champagne sa gitna ng boardroom. Ang bawat board member ay nagpapalakpakan ng tunog ng kanilang mga kamay ay tila ba isang koro ng mga nakangiting aso na sumasamba sa bagong kapangyarihan. Si Isabella, na nakasuot ng isang pulang dress na tila ba naglulunoy sa tagumpay, ay nakasandal sa balikat ni Marco. Ang kanyang tawa ay malandi at mapang-insulto. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mercedes. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto, ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang palad. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay na ito ay humawak ng mga gamit sa paglilinis, nagpalit ng dextrose, at nagpunas ng luha ng mga naghihingalong pasyente sa Edmonton. Ngayon ang mga kamay na ito ay may hawak na pluma na may kapangyarihang bumura sa lahat ng kasinungalingan ng lalaking nasa loob. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng antiseptic na tila nakadikit na sa kanyang balat sa loob ng maraming taon ay napalitan na ng mamahaling pabango na pinili para sa kanya ni Attorney Valdez. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader, isang babaeng nakasuot ng formal na puting blazer, ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pagmamakaawa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang hudyat ng pagtigil ng oras. Isa-isang lumingon ang mga nasa loob. Ang tawanan ni Marco at Isabella ay biglang naputol, tila ba isang kwerdas ng gitara na biglang napatid sa gitna ng isang masayang tugtugin. Mercedes ang nautal na sambit ni Marco. Ang basong hawak niya ay bahagyang nanginginig, dahilan upang tumapon ang ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling lamesa. Anong ginagawa mo rito, security? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang babaeng ito? I told you she's a criminal. Pinalayas na siya sa pamilya. Hindi sumagot si Mercedes. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa bakanteng upuan, sa dulo ng lamesa ang upuan na nakalaan para sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ang tunog ng kanyang heels sa tiles ay tila isang babala ng paparating na hatol. Mercy, umalis ka na bago ka pa namin ipakaladkad sa mga pulis. Singhal ni Isabella, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Wala kang lugar dito. You're just a low-class nurse, isang hamak na OFW na nagnakaw sa sariling asawa. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Huminto si Mercedes sa tapat ni Isabella. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You're right, Isabella, I am a nurse. At bilang isang nurse, alam ko kung kailan ang isang bahagi ng katawan ay bulok na at kailangang putulin upang hindi na makahawa sa iba. Anong pinagsasabi mo, Khan? Sigaw ni Marco habang pilit na tumatayo ngunit tila nanghihina ang kanyang mga tuhod. Attorney Valdez, pakibasa ang dokumentong hawak mo. Utos ni Mercedes, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang nagyayalong karagatan. Tumayo si Attorney Valdez at inilatag ang isang makapal na folder sa gitna ng lamesa. Ayon sa huling testamento ni Don Gabriel St. Gabriel,
At sa bisa ng mga shares na inilipat sa kanya, bago pumanaw ang huli si Mercedes Alcantara, ang opisyal na may-ari ng 60% ng kumpanyang ito, siya ang tumatayong chairwoman of the board simula sa oras na ito. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Si Marco ay dahan-dahang napaupo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Isabella naman ay napahawak sa mesa, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong ibaon sa kahoy dahil sa tindi ng shock. Hindi totoo yan, peke ang dokumentong iyan. Hiyaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw. Mercy, you're gaslighting us. Paano ka magkakaroon ng ganyang kalaking pera? You're just a servant in Canada. Tinitigan ni Mercedes ang asawa ng diretso sa mga mata. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi sa BGC ay wala na. Ang natira na lamang ay ang isang malawak at tuyong disyerto ng kawalan ng pakiramdam. Ang pera ay kinikita, Marco, ngunit ang dangal kapag itinapon mo sa putikan, hindi mo na muling mabubuo, wika ni Mercedes. Simula ngayon, ang bawat sentimong ginastos ninyo mula sa pondong ninakaw ninyo sa mga pasyente ay hihingian ko ng resibo. At sisiguraduhin ko na ang bawat luha na pumatak sa aking mga mata dahil sa inyong kataksilan ay babayaran ninyo ng bawat segundong pananatili ninyo sa likod ng rehas. Lumingon si Mercedes sa isang sulok ng silid kung saan tahimik na nakaupo si Mateo Benitez. Sa kabila ng kaguluhan, si Mateo ay nanatiling kalmado, tila ba pinapanood lamang ang isang dula na matagal na niyang alam ang katapusan. Nang magtatama ang kanilang mga mata, isang bahagyang pagtango ang ibinigay ni Mateo sa kanya. At ikaw, Mateo, dugtong ni Mercedes, ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Sana ay hindi mo ako bibigyan ng dahilan para pagsisihan ang pagtitiwala sa isang taong malapit sa aking mga kaaway. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Mercedes, bitbit ang isang maliit na black box. Ang tunay na kaaway, Madam Chairwoman, ay hindi laging nasa harap mo. Minsan sila ang may hawak ng iyong likuran habang ikaw ay nakaharap sa laban. Ibinaba ni Mateo ang kahon sa harap ni Mercedes. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang susi, isang susi na pamilyar sa kanyang pagkabata. Ang susi ng lihim na bodega ng kanyang ama na matagal nang nawawala. Bakit nasa kay Mateo ang susi na iyon? At anong katotohanan ang nakatago sa bodega na iyon na maaring magpabagsak? Hindi lamang kay Marco, kundi maging sa buong pundasyon ng St. Gabriel. Ang bawat mata sa loob ng boardroom ay tila mga panang nakatutok sa dibdib ni Mercedes, ngunit wala kahit isa sa kanila ang may lakas ng loob na bumitaw ng unang salita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang mga board member na kanina lamang ay halos humalik sa paanan ni Marco ay ngayon ay hindi mapakali sa kanilang mga kinauupuan. Ang ilan ay nagkukunwaring nagbabasa ng mga dokumento, habang ang iba ay panakaw na tumitingin sa babaeng itinuring nilang basura. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Si Marco ay dahan-dahang lumapit kay Mercedes, ang kanyang mukha ay pilit na nag-a-adjust mula sa takot patungo sa isang mapaglarong ngiti. Isang ngiting dati ay nakapagpapalambot sa puso ni Mercedes, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Mercy, honey, let's talk. Maybe we can settle this in private. Bulong ni Marco sa Taglish, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na pilit ikinukubli ng lambing. Alam kong galit ka. I know I made mistakes, pero asawa mo pa rin ako. We're still family. Hindi tayo kailangang umabot sa ganitong eksena sa harap ng mga investors natin. Tiningnan siya ni Mercedes mula ulo hanggang paa. Ang bawat hibla ng suot ni Marco, ang kanyang Italian suit, ang kanyang mamahaling sapatos. Lahat ng iyon ay amoy pawis at dugo ni Mercedes mula sa Canada. Family ulit ni Mercedes, ang kanyang tinig ay malamig at malinaw, sapat upang marinig ng lahat sa loob ng silid. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kagabi, Marco? Sabi mo amoy ospital ako. Sabi mo nakakasuka ang bawat perang ipinapadala ko. At ngayon tinatawag mo akong family dahil nalaman mong ako ang may hawak ng leeg mo. Isang mahinang singhap ang kumawala mula sa mga board members. Si Isabella, na hindi na nakayanan ng pressure, ay marahas na tumayo. You think you won, Mercedes, shares lang ang meron ka. I am still the chief of medical staff dito. Hindi mo ako mapapaalis ng ganoon na lang.
Huwag kang masyadong kampante, Isabela, sagot ni Mercedes. Habang dahan-dahang hinahaplos ang itim na kahon na ibinigay ni Mateo. Dahil ang unang utos ko bilang chairwoman ay ang pagsasagawa ng isang forensic audit sa lahat ng pondong dumaan sa iyong departamento sa loob ng huling 3 taon. Kung malinis ka, wala kang dapat ikatakot. Pero kung napatunayan kong ang 50 milyong pisong nawawala ay nasa bulsa ninyo ni Marco, maghanda ka na ng orange na damit dahil doon ang tuloy mo sa correctional. Napaatras si Isabela, ang kanyang mga labi ay nanginginig at tila nawalan ng kulay. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging doktor na tinitingala ay naglaho na palitan ng isang babaeng takot na mabulgar ang kanyang mga bahid. Lumingon si Mercedes kay Mateo Benitez. Ang lalaki ay nakatayo pa rin sa gilid, nanonood ng may malamig at matatalas na tingin. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig kay Mercedes ay tila ba sinusuri ang bawat tibok ng puso nito. Mr. Benitez, tawag ni Mercedes. Bilang CFO, inaasahan ko ang iyong buong kooperasyon sa audit na ito. O baka naman kailangan ko ring isama ang iyong pangalan sa listahan ng mga dapat imbestigahan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo, isang ngiting hindi mo malaman kung ay pang-uuyam o paghanga. I have nothing to hide, Madam Chairwoman. In katunayan, ang mga dokumentong kailangan mo ay nasa aking opisina na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na may maglalakas loob na buksan ang mga cabinet na iyon. Ang sagot ni Mateo ay nagdulot ng panibagong kaba kay Marco. Mateo, anong ibig mong sabihin? You work for me. I work for the interest of Saint Gabriel, Marco. Malamig na sagot ni Mateo. At sa pagkakaalam ko, ang interest ng ospital ay nasa kamay na ng tunay na may-ari. Hindi ng isang taong ginawang personal na bank account ang kumpanyang ito. Hinawakan ni Mercedes ang lumang susi sa loob ng kahon. Ang bawat ukit nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama si Santiago. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puso, isang halo ng pangungulila at galit. Board adjourned, deklara ni Mercedes. Attorney Valdez, ilabas ang lahat ng records. Marco, Isabela, may 3 oras kayo para iligpit ang mga gamit ninyo sa mga executive offices. Simula mamayang hapon, ang opisina ninyo ay gagamitin na ng audit team. Habang isa-isang lumalabas ang mga tao, na iwan si Mercedes at Mateo sa loob ng silid. Ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit ngayon ay may kasama ng tensyong hindi may paliwanag. Bakit mo ibinigay sa akin ang susi na ito, Mateo? Tanong ni Mercedes, hindi tumitingin sa lalaki. Anong kinalaman mo sa tatay ko? Lumapit si Mateo, ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit may autoridad. Huminto siya sa lilikuran ni Mercedes sapat na malapit upang maramdaman nito ang init ng kanyang presensya. Ang iyong ama ay hindi lang driver, Mercedes. Bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Siya ang tanging taong nakakita kung paano pinatay ng mga Alcantara ang dangal ng aking pamilya. Ang susi na yan ang magbubukas sa pinto ng katotohanang mas masakit pa sa pagkakanulo ni Marco. Nilingon siya ni Mercedes, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Anong ibig mong sabihin? Bago mo ubusin ang mga Alcantara, siguraduhin mong handa ka sa matutuklasan mo, wika ni Mateo, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang folder. Dahil sa larong ito, Mercedes, hindi lahat ng mukhang kakampi ay anghel, at hindi lahat ng mukhang kaaway ay demonyo. Lumakad si Mateo palabas, iniwan si Mercedes na may mas malalim na katanungan kaysa noong pumasok siya. Ngunit bago pa man niya mahabol ang lalaki, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa video, nakita niya ang kanyang matandang ina, si Nanay Isabel, na napapaligiran ng mga gwardya ni Marco sa kanilang probinsya. Mercy, anak, tulong! Ang sigaw ng kanyang ina bago naputol ang video. Kasunod nito ay isang text message mula kay Marco. Kung gusto mong makitang humihinga pa ang nanay mo bukas, ibigay mo sa akin ang shares mo. You choose Mercy, ang kumpanya, o ang buhay ng magulang mo. Nabitawan ni Mercedes ang kanyang cellphone. Ang mundo na akala niya ay nasa ilalim na ng kanyang control ay muling gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Pirun mo na ang mga dokumento, Mercedes. Isang pirasong papel lang ito kapalit ng huling hininga ng nanay mo.
Huwag mong hayaang maging mitya ng kamatayan niya ang iyong kasakiman. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang malat na bulong ng demonyo kalmado ngunit puno ng lason. Sa loob ng malawak at marangyang opisina ng chairwoman, kung saan ang amoy ng bagong biling leather at mamahaling kape ay dapat sanang nagbibigay ng kapanatagan na ramdaman ni Mercedes, ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kamay niyang may hawak ng cellphone ay nanginginig ng labis dahilan upang halos mabitawan niya ang aparato. Tumingin siya sa bintana sa nagtataasang mga gusali ng BGC na dati ay pinapangarap lamang niyang masilayan habang nagpupunas ng sahig sa Canada. Ngayon nasa rurok na siya, ngunit ang hangin sa itaas ay tila sadyang ginawa upang lunurin siya sa pait. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng mamahaling heels ay tila nawalan ng lakas dahilan upang mapakapit siya sa gilid ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Marco, hayop ka, ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan. Isang basag na tinig na puno ng nararamdamang hapdi. Nanay ko yan, nanay ko ang nag-alaga sa iyo nung may sakit ka at wala pang pera. Paano mo nagagawang gamitin siya laban sa akin? Business is business, honey. Ang sagot ni Marco na may kasamang mahinang tawa na tila ba kinikiliti ng sariling kasamaan. Ikaw ang nagturo sa akin na walang puwang ang emosyon sa boardroom, di ba may 2 oras ka? Sa lumang bodega ng tatay mo sa Batangas, doon tayo magkita, mag-isa ka lang Mercedes. Isang pulis, isang maling galaw, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang nanay mo kahit sa kabaong. Naputol ang linya. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi pa sa sigaw ni Marco. Napahilig si Mercedes sa kanyang upuan, ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang bawat alaala ng kanyang paghihirap sa Edmonton ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang 5 taong pangungulila sa kanyang ina, ang mga gabing tanging boses lamang nito sa telepono, ang nagpapatatag sa kanya lahat ng iyon ay ginagamit na ngayon upang muli siyang ilubog sa putik. Hindi niya napansin na nakatayo na pala si Mateo Benitez sa harap ng kanyang lamesa. Ang matatalas na tingin ng lalaki ay tila ba binabasa ang bawat bitak sa kanyang pagkatao. Gusto mo bang tulungan kita? Ang mahinang tanong ni Mateo. Hindi ito ang boses ng isang CFO kundi boses ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng krus na pasan ni Mercedes. Umiling si Mercedes habang pinupunasan ng luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. No, this is my fight, Mateo. My family, my mess. Ang bodega ng tatay mo, hindi iyon basta lumang gusali, Mercedes. Wika ni Mateo, ang kanyang tinig ay nagbabago sa daloy ng tensyon sa silid. Doon itinago ni Marco ang mga peking gamot na naging sanhi ng pagkamatay ng mga pasyente sa St. Gabriel, 3 taon na ang nakalilipas. Kung pupunta ka doon ng mag-isa, hindi lang shares ang kukunin niya sa'yo. Kukunin niya ang buhay mo para tuluyang mabaon ang ebidensya. Napatitig si Mercedes kay Mateo. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Bakit tila mas marami ka pang alam kaysa sa akin na asawa niya? Lumapit si Mateo at ipinatong ang kanyang kamay sa lamesa, malapit sa kamay ni Mercedes. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan, kung saan ang init ng kanyang presensya ay tila ba nagbibigay ng kaunting lakas sa nanghihinang loob ni Mercedes. Dahil ang nanay ko, isa sa mga pasyenteng namatay dahil sa mga gamot na iyon, ang pag-amin ni Mateo ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng galit. Nandito ako para sa hustisya, Mercedes. At sa tingin ko pareho tayo ng hinahanap. Kinuha ni Mercedes ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang bawat emosyon ay pilit niyang ikinulong sa loob ng isang bakal na kaban. Kung ganoon sumama ka sa akin. Pero tandaan mo, Mateo, kung sakaling traderin mo ako, sisiguraduhin kong ikaw ang unang babagsak bago ang mga Alcantara. Sumakay sila sa sasakyan patungong Batangas. Ang biyahe ay puno ng nakabibinging katahimikan, tanging ang tunog ng makina at ang marahas na pag-ikot ng mga gulong sa aspalto ang naririnig. Habang papalapit sila sa lumang bodega, nakita ni Mercedes ang mga gwardya ni Marco na nakabantay sa paligid. Nang bumaba si Mercedes, sinalubong siya ni Isabela na may hawak na hiringgilya at may mapanuring ngiti sa mga labi. Welcome to your nightmare, chairwoman, ang pangungutya ni Isabela. Huwag kang mag-alala, ang nanay mo ay natutulog lang. Pero ang gagamitin kong pampatulog sa iyo, sisiguraduhin kong hindi ka na magigising para makita ang iyong tagumpay. Sa isang iglap lumabas si Marco mula sa dilim ng bodega, hila-hila si Nanay Isabel na nakatali sa isang lumang upuan.
Ang matanda ay tila walang malay, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pasa. Ang shares Mercedes, ngayon na, sigaw ni Marco habang itinututok ang isang dokumento sa mukha ni Mercedes. Ngunit bago pa man makahakbang si Mercedes, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na pinto ang narinig mula sa likuran. Ang bodega ay biglang napuno ng usok at ang lahat ay nabalot ng kaguluhan. Sa gitna ng usok, naramdaman ni Mercedes ang isang kamay na humila sa kanya, hindi kay Mateo, kundi isang kamay na pamilyar sa kanya mula sa nakaraan. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na akala niya ay matagal nang nanahimik sa ilalim ng lupa. Tumakbo ka na, anak, iligtas mo ang iyong sarili. Napahinto ang tibok ng puso ni Mercedes. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang ama si Santiago. Pero na paano kwasata? Tatay, nasaan ka? Ang tinig ni Mercedes ay tila isang ligaw na huni sa gitna ng masukal at mausok na bodega. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kalakip na lasa ng abo at lalamunang tuyot sa takot. Sa kabila ng makapal na usok na dulot ng mga sumabog na chemical, pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata, naghahanap ng anino ng lalaking 5 taon na niyang ipinagluluksa. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang marahas na pag-ubo ni Nanay Isabel at ang mga mura ni Marco na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno, sariwa pa sa kanyang gunita. Ang hitsura ng kanyang ama, bago siya umalis patungong Canada, isang matandang pagod ang balat sa sikat ng araw, may mga kamay na kasing gasgas ng lupang kanyang sinasaka. Ang boses na narinig niya kanina ay kasing pamilyar ng pintig ng sarili niyang puso, isang haplos ng nakaraan, sa gitna ng isang kasalukuyang pilit siyang dinudurog. Mercy, huwag kang tumigil, kailangan nating makalabas dito. Ang malakas na boses ni Mateo ang humila sa kanya pabalik sa realidad. Naramdaman ni Mercedes ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso, isang anchor sa gitna ng nagngangalit na dagat ng usok. Mateo, narinig mo ba yun, ang tatay pa? Buhay siya, narito siya. Ang pagsusumamo ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asang baka sa susunod na pag-ihip ng hangin ay makita niya ang mukha ni Santiago. Wala rito ang tatay mo, Mercedes, guni-guni mo lang yon dahil sa usok. We need to save your mother, sigaw ni Mateo, habang pilit silang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Nanay Isabel. Sa isang sulok nakita nila ang matanda na nakahandusay, tila isang basahang itinapon. Pagkatapos pakinabangan. Mabilis na lumapit si Mercedes. Kinalimutan ang banta ni Marco at Isabela. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakapa ang pulso ng kanyang ina. Sa bawat segundong paghihintay, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo, nagdarasal sa bawat Diyos na kilala niya. Nagising po ang bulong ni Mercedes habang hinahaplos ang pisngi ng ina na puno ng uling at luha. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula kay Nanay Isabel, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika. Buhay ang kanyang ina. Ngunit bago pa man sila makatayo, isang anino ang humarang sa kanilang tanging labasan. Si Marco, na may hawak na piraso ng bakal, ang kanyang mukha ay kasing dumi ng kanyang kaluluwa. Sa likuran niya ay si Isabela na tila nawalan na ng katinuan, tumatawa habang yakap ang mga dokumento ng shares. Wala nga alis. Kung hindi mapapasa akin ang St. Gabriel, walang makikinabang nito. Sabay-sabay tayong mamatay sa bodegang ito, ang hiyaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok sa tindi ng galit at pagkatalo. You're pathetic, Marco, ang malamig na sagot ni Mateo habang dahan-dahang humaharap sa dati niyang boss. Lahat ng ito, ang pagpatay sa tatay ni Mercy, ang pagnanakaw sa kumpanya, lahat iyan ay nakatala na sa cloud. Kahit mamatay kami rito, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Patay na. Ang tanong ni Mercedes ay tila isang patalim na bumuon sa katahimikan. Lumingon siya kay Mateo. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Alam mong pinatay nila si tatay. Hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang kinatatakutan ni Mercedes. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo ang lupa ang kumpanya at ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama habang wala siya sa bansa. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bariles ang narinig mula sa likuran ni Marco.
Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at hood, ang lumitaw mula sa makapal na usok. Hindi siya nagsalita ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng puot. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod niya si Marco dahilan upang mabitawan nito ang bakal. Sino ka? Sigaw ni Isabela habang sinusubukang tumakas. Ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip kinuha niya ang isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa paanan ni Mercedes. Isang simpleng kwintas na gawa sa kahoy, ang kwintas na inukit ni Santiago para sa kanyang anak noong ito ay 10 taong gulang pa lamang. Napaatras si Mercedes. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila dahan-dahang naglalaho, na iwan lamang ang kwintas sa kanyang paningin. Sino ang lalaking ito? Kung hindi niya ama ang boses na narinig niya, bakit nasa taong ito ang huling alaala ni Santiago? At ano ang kinalaman ni Mateo sa taong ito na tila ba kanina pa sila may lihim na pagkakaunawaan? Mateo, sino siya? Tanong ni Mercedes, habang ang kanyang puso ay tila muling pinupunit ng pagdududa. Lumingon si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi lahat ng katotohanan ay nakagagamot, Mercedes. Minsan ang katotohanan ay ang siyang tatapos sa huli mong pag-asa. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa kabilang dulo ng bodega. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa mga dingding, tila isang gutom na halimaw, na handang lamunin ang lahat ng kanilang lihim. Walang utang na loob. Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, pagkatapos naming ituring na parang tunay na anak, ganito ang igaganti mo. Sinunog mo ang kabuhayan ni Marco Pinatay, mo ang dangal ng mga Alcantara. Ang boses ni Tita Chuchi ay tila isang matalim na rasyo na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sa gitna ng puting ilaw at amoy ng gamot, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ni Mercedes. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang lason, isang pag-atake na sadyang ginawa upang ilubog si Mercedes sa baha ng kahihiyan sa harap ng mga nurse at doktor na dumadaan. Dahan-dahang itinaas ni Mercedes ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad ay puno ng mga paltos at sunog mula sa pagbubuhat kay Nanay Isabel, palabas ng nasusunog na bodega. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay nagdudulot ng hapdi na tila ba binabalatan siya ng buhay, ngunit ang sakit sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng sakit na idinudulot ng mga paratang ng matanda. Tita, muntik nang mamatay ang nanay ko sa loob ng bodegang yon. Mahinang tugon ni Mercedes, ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas. Si Marco ang nagdala sa amin doon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Huwag mong baliktarin ang kwento, Mercedes, parang singhal ni Tita Chuchi. Isang hakbang ang ginawa ng matanda, sapat na malapit upang maamoy ni Mercedes ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng usok na nakakapit pa rin sa kanyang blazer. Sino ang nagbayad ng operasyon ng tatay mo noong nakaraang taon? Sino ang nagpakain sa iyo noong wala ka pang trabaho sa Canada? Ang pamilya Alcantara. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo, at ngayon dahil lang sa kaunting shares ng ospital, naging halimaw ka na. Napapikit si Mercedes. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito ang kadena na matagal nang pumipigil sa kanya ang utang na loob. Isang obligasyong tila walang katapusan, isang utang na kahit bayaran niya ng dugo at pawis sa Edmonton ay hinding-hindi matatapos sa paningin ng mga Alcantara. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga, nahihirapan siyang huminga, habang ang bawat alaala ng kanyang pagsisilbi ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Nasaan si Marco? Tanong ni Mercedes, habang pinipilit na tumayo ng tuwid sa kabila ng panghihina. Nasa presinto dahil sa mga peking ebidensya na itinanim mo, hiyaw ni Tita Chuchi. At huwag mong isipin na mananalo ka. Ang buong angkan ay nakahandang tumestigo laban sa iyo. Ipapaalala namin sa mundo kung anong klasing babae ka, isang manggagamit na tinalikuran ng asawa para sa pera ng isang matandang mamatay tao. Sa isang sulok ng pasilyo, nakita ni Mercedes si Mateo. Nakatayo ito malayo at tahimik pinapanood ang kanyang pagkapahiya. Walang mababakas na awa sa mukha ni Mateo, tila ba tinitingnan lamang niya kung paano makakaahon si Mercedes mula sa hukay na ito. Ang misteryosong kwintas na inukit ni Santiago ay mahigpit na hawak ni Mercedes sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat ukit ng kahoy ay tila nagtatanong, sino ang tunay na nagmamahal sa kanya
at sino ang naghihintay lamang ng kanyang pagbagsak. Mateo! Ang mahinang tawag ni Mercedes ngunit hindi gumalaw ang lalaki. Nanatili siyang tila isang estatwa sa dilim ng pasilyo. Bumukas ang pinto ng intensive care unit at lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso, tila may dalang balitang mas mabigat pa sa mga mura ni Tita Chuchi. Miss Mercedes, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong ina, wika ng doktor. Tinalikuran ni Mercedes si Tita Chuchi, kinalimutan ang lahat ng ingay at panunumbat. Ang bawat hakbang niya patungo sa doktor ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang putla sa mukha ng doktor. Hindi na matatapos ang utang na ito, hindi ba bulong ni Mercedes sa kanyang sarili sa wikang Tagalog na puno ng pait. Kahit ibigay ko na ang lahat, palagi pa rin silang may hihingin. Kahit ang huling hininga ng nanay ko gusto nilang maging kabayaran. Sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Hanggang kailan kayang pasanin ng isang babae ang krus ng obligasyong hindi naman sa kanya? At sa oras na maputol ang kadena ng utang na loob, ano ang matitira sa kanyang pagkatao? Kalayaan o isang malalim na sugat na hinding-hindi na maghihilom? Naiwang mag-isa si Mercedes sa gitna ng pasilyo habang ang anino ni Mateo sa dulo ay dahan-dahang naglalaho, tila ba isang babala na ang tunay na bagyo ay hindi pa man din nagsisimula. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, Isabela. Sila ang mga saksi sa bawat pisong ninakaw ninyo mula sa mga taong wala nang mahinga ng saklolo maliban sa ospital na ito. Ang boses ni Mercedes ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng boardroom, ngunit bawat salita niya ay tila baga na dumidikit sa balat ng mga naroon. Sa harap niya sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa salamin ay nakalatag ang libu-libong pahina ng mga dokumento, mga resibo, bank statements at inventory reports, na tila ba mga kalansay na hinukay mula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ng mga laptop ng audit team ay nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ni Mercedes na sa pagkakitong ito ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pagod. Sa tapat niya nakaupo si Dr. Isabela Montenegro. Wala na ang pulang dress nito. Pinalitan ito ng isang itim na suit, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas maputla pa kaysa sa kanyang blouse. Ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa paglaro sa kanyang mamahaling ballpen, isang senyales ng tensyong pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mapangaping titig. You're wasting your time, Mercedes. Ang asik ni Isabela pilit na ibinabalik ang kanyang dating lakas. Lahat ng transactions na iyan ay legal at aprobado ng dating board. Kung may kulang man sa pondo, iyon ay dahil sa inflation at sa dami ng charity cases na tinatanggap namin. You wouldn't understand business because you're just a nurse. Isang tagasunod ng utos. Isang maliit at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mercedes. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Isabela, sapat na malapit, upang makita ang butil ng pawis na namumuo sa noo ng doktor. Isang nurse na nakakita kung paano mamatay ang mga pasyente sa Edmonton dahil walang panggamot, bulong ni Mercedes sa Taglish. But here ang mga pasyente ay namamatay dahil ang pondo para sa kanilang gamot ay napunta sa iyong mga Hermes bags at sa condominium ninyo ni Marco sa BGC. Here's a report, doctor. Isang batch ng antibiotics na binili mo mula sa isang supplier na pag-aari rin ng isang dummy corporation ni Marco. 6 na milyong piso para sa mga gamot na nadiskubre naming puno ng chalk at asukal. 10 bata sa pediatric ward ang namatay noong buwan ng Mayo dahil sa infrequent reaction. No, Isabela. Hindi sila namatay dahil sa sakit. Namatay sila dahil sa kasakiman mo. Ang katahimikan sa boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang marahas na paghinga ni Isabela ay ang tanging tunog na naririnig, tila ba isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot at takot na nagnanais na lamunin si Mercedes ng buo. I did what I had to do to keep this hospital afloat. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at gaslighting. Walang pakialam ang mundo sa mga mahihirap, Mercedes. Kung hindi ko ginawa iyon, matagal nang nagsara ang St. Gabriel. You should be thanking me for keeping your shares valuable. Huwag mong gamitin ang kabutihan para pagtakpan ang iyong kabulukan. Ang mariing sagot ni Mercedes. Simula sa oras na ito, tinatanggalan ka na ng lisensya na makapasok sa kahit anong pasilidad ng St. Gabriel. Ang bawat pirasong ebidensya na nahanap ng forensic auditors ay sapat na upang mabulok ka sa kulungan kasama si Marco.
Lumingon si Mercedes kay Mateo Benitez na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Ang lalaki ay may hawak na isang tablet, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Isabela. Walang emosyon sa kanyang mukha, tila ba isa siyang hukom na naghihintay na lamang ng tamang sandali para ibaba ang hatol. Mr. Benitez, tawag ni Mercedes, tapos na ba ang cross-referencing sa offshore accounts? Tumayo si Mateo at lumapit sa gitna ng lamesa. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang autoridad na tila ba nangingibabaw sa buong silid. Opo, Madam Chairwoman, nahanap na namin ang trail. Ang pera ay inilipat sa isang account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalang The Silent Partner. At base sa aming investigasyon, hindi lang sina Marco at Isabela ang may access sa account na ito. Napakunot ang noo ni Mercedes. Sino pa? Isang misteryosong tingin ang ibinigay ni Mateo kay Mercedes bago ito sumagot. Iyan ang inaalam pa namin. Ngunit may isang tao na nagpadala nito para sa iyo. Inabot ni Mateo ang isang itim na envelope na selyado ng pulang wax. Iniwan ito sa reception kaninang umaga. Sabi ng nagabot para daw ito sa tunay na tagapagmana ng mga lihim ni Santiago Alcantara. Naramdaman ni Mercedes ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang ama ay muling naging mitsa ng kanyang kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope sa ilalim ng mapanuring mata ni Isabela at ng iba pang board members. Sa loob ng envelope ay may isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ama si Santiago na kasama ang isang batang lalaki sa harap ng unang gusali ng St. Gabriel. Ang bata ay may suot na kwintas na kasing anyo ng kwintas na kahoy na hawak ni Mercedes. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog. Ang anino sa iyong likuran ay hindi laging proteksyon. Minsan ito ang siyang hihila sa iyo pababa sa hukay na hinukay ng iyong mga ninuno. Mag-ingat ka kay Mateo Benitez. Nabitawan ni Mercedes ang litrato. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat kay Mateo na ngayon ay nakatayo lamang sa kanyang harap. Ang mukha ay nanatiling blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong isang malalim at madilim na karagatan ng mga lihim. Mateo, ang mahinang sambit ni Mercedes. Sino ka ba talaga? Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa likuran. Pumasok ang isang gudya, may dalang balita na tila ba mas lalong magpapasalimuot sa sitwasyon. Madam Chairwoman, tumakas po si Marco Alcantara mula sa kustodya ng mga pulis habang inililipat siya sa probinsya. At may kasama po siyang armadong grupo patungo rito sa ospital. Ang kaguluhan ay biglang sumiklab sa loob ng boardroom. Ang takot ay tila isang virus na kumalat sa bawat board member. Ngunit si Mercedes ay nanatiling nakatitig kay Mateo. Sa gitna ng paparating na panganib, ang mas malaking tanong ay hindi na kung paano siya makakaligtas kay Marco, kundi kung ang taong nasa tabi ba niya ay ang kanyang huling pag-asa o ang kanyang pinakamalalang kaaway. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Mercedes. Ang mahinang bulong ni Mateo na sapat lamang upang marinig niya. Sana ay handa ka nang makita ang tunay na mukha ng iyong tagapagtanggol. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa lobby ng ospital. Isang hudyat na ang galit ni Marco ay nakarating na sa pintuan ni Mercedes. Sino ka ba talaga, Mateo? Kakampi ba kita? O ikaw ang huling pako sa kabaong na ipinapagawa ni na Marco para sa akin? Ang tinig ni Mercedes ay nanginginig hindi dahil sa takot sa papalapit na panganib sa labas, kundi dahil sa bigat ng litratong hawak niya. Ang mga mata niya ay nakatitig ng mariin sa mukha ni Mateo, pilit na hinahanap ang kahit anong bahid ng kasinungalingan sa likod ng perpektong maskara ng lalaki. Sa labas ng boardroom naririnig ang malakas na kalabog ng mga pintuan at ang mabilis na yabag ng mga gwardyang nagkakagulo, ngunit sa loob ng silid ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata na dati ay malamig at kalkulado ay ngayon ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Mercedes, isang halo ng pait, pangungulila at isang uri ng determinasyon na nakakapangilabot. Ang batang nasa litrato, Mercedes. Siya ang batang namulat sa katotohanang ang mundong ito ay pinatatakbo ng mga magnanakaw na may suot na mamahaling Amerikana, ang mahinang tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang kumpisal na matagal nang ibinaon sa limot. Ang tatay mo si Santiago ang tanging taong hindi tumalikod sa amin noong kinuha ng mga Alcantara ang lahat sa pamilya ko.
Hindi lang siya driver Mercedes. Siya ang saksi sa krimeng ginawa nila sa tatay ko. So all this time you were using me? Ang tanong ni Mercedes sa Taglish, ang bawat salita ay tila may kasamang pait ng apdo. Ginamit mo ang sakit ko, ang paghihiganti ko para lang makuha ang gusto mo. You're no different from Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Mali ka, Mercedes. Si Marco ay pumatay para sa pera. Ako, nandito ako para ibalik ang katarungan na ninakaw nila sa atin. Ang kumpanyang ito, ang St. Gabriel, ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng pangarap ng tatay ko. At ang tatay mo, pinatay nila siya dahil alam niya kung nasaan ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat. Biglang binalot ng isang malakas na tunog ng pagbasag ng mga kristal ang buong palapag. Ang sigawan sa labas ay lalong tumindi. Pumasok si Attorney Valdez na hingal ang kanyang mukha ay puno ng takot. Madam Chairwoman, Mr. Benitez. Nakapasok na si Marco sa lobby. May mga kasama siyang armadong lalaki at hinahanap ka, Mercedes. Kailangan na nating lumikas. Ngunit hindi gumalaw si Mercedes. Tila ba ang lahat ng gulo sa paligid niya ay malayo at walang saysay kumpara sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nagtrabaho sa Canada, ang mga kamay na nasunog sa bodega. Lahat ng sakripisyo niya ay tila naging isang malaking biro sa gitna ng digmaan ng dalawang pamilya. Mercy, kailangang umalis na tayo, sigaw ni Mateo habang hinahawakan ang kanyang braso. Hindi na ito tungkol sa shares o sa kumpanya. Marco has lost his mind. He will burn this hospital down just to get back at you. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang intercom ng boardroom. Isang boses ang umalingaw sa buong silid, isang boses na puno ng puot at kabaliwan. Mercedes, alam kong naririnig mo ako, ang hiyaw ni Marco sa buong ospital. Akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay sapat na ang mga papel na hawak mo? Nandito ako para bawiin ang sa akin. At kung hindi ko makuha ang St. Gabriel, sisiguraduhin kong walang matitira sa iyo kahit ang alaala ng tatay mo. Naramdaman ni Mercedes ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Lumingon siya kay Isabela na ngayon ay nakaluhod sa sahig at umiiyak sa takot. Ang bawat tao sa silid ay tila nawala ng pag-asa maliban kay Mateo, na nanatiling nakatayo sa harap niya tila isang pader na handang humarang sa anumang bala. Bakit ka pa rin narito, Mateo? Bulong ni Mercedes. Kung nakuha mo na ang kailangan mo, bakit hindi ka pa tumakas? Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mukha ni Mercedes. Ang kanyang hawak ay banayad malayo sa karahasan ng mundo sa labas. Dahil sa huli, Mercedes, hindi ang kumpanya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Bumalik ako dahil ipinangako ko sa tatay mo na hindi ko hahayaang maging mag-isa ang anak niya sa laban na ito. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang mga ilaw sa boardroom ay kumitap at tuluyang namatay, naiwan silang balot ng dilim. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabilis na paghinga ni Mercedes at ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo ang kanyang nararamdaman. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng puso ni Mercedes sa mga sandaling ito? At sa oras na muling magliwanag, sino ang matitira sa kanilang dalawa? Ang biktima o ang naghahanap ng katarungan? Nasa likuran mo ako, Mercedes, ang huling bulong ni Mateo bago bumukas ang pinto ng boardroom at tumambad ang anino ng isang lalaking may hawak na baril. Dito tayo nagsimula, Mercedes. Dito rin tayo magtatapos. Kung hindi kita pwedeng maging asawa sa harap ng altar, magsasama tayo sa ilalim ng lupa. Ang tinig ni Marco ay tila galing sa isang hungkag na kabaong puno ng garalgal at hiningang amoy. Ang tinig ni Marco ay tila galing sa isang hungkag na kabaong puno ng garalgal at hiningang amoy alak at pulbura. Sa gitna ng kadiliman ng boardroom, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mapulang kislap ng dulo ng kanyang sigarilyo at ang malamig na anino ng baril na kanyang iwinawagayway. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang hanggan, isang lason na pilit niyang ibinubuga sa mukha ng babaeng dati ay itinuring niyang mundo. Naramdaman ni Mercedes ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Ang mga bubog mula sa nagbasag na bintana ay bumaon sa kanyang balat, ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalahati ng kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon sa Canada, ang tanging pangarap niya ay ang makauwi sa bisig ni Marco. Ngayon, ang mga bisig na iyon ay may hawak na sandata upang tuluyan siyang burahin sa mundo. Marco, bitawan mo ang baril.
Ang mahinang pakiusap ni Mercedes ang kanyang boses ay tila isang pause na bulong sa gitna ng unos. Hindi pa huli ang lahat. Pwede nating ayusin ito nang walang nasasaktan. Ayusin, wala na tayong aayusin. Sigaw ni Marco habang marahas na itinatadyakan ang isang upuan na lumikha ng malakas na tunog ng pagkakaladkad sa sahig. Sinira mo ang buhay ko, ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ang dangal Alcantara ay itinapon mo sa basurahan dahil lang sa paghihiganti mo. Sa gitna ng tensyon naramdaman ni Mercedes ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso, si Mateo. Kahit sa gitna ng dilim ramdam ni Mercedes ang init ng katawan ng lalaki, napilit siyang itinatago sa likuran nito. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Huwag mong subukan, Marco. Ang malamig na banta ni Mateo. Nakapaligid na ang mga pulis sa buong gusali. Wala ka nang kawala. Pulis, wala akong pakialam sa pulis. Ang hiyaw ni Marco na may halong baliw na tawa. Isabela, nasaan ka na? Halika rito. Tingnan mo ang babaeng ito na umagaw sa lahat ng sa atin. Mula sa isang sulok lumabas si Isabela, ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha malayo. Sa imahe ng isang matagumpay na doktora, may hawak siyang isang maliit na bote ng kemikal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mercedes, dapat ay nanatili ka na lang sa Canada. Ang sambit ni Isabela sa Taglish, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding inggit. Dapat ay hinayaan mo na lang kaming maging masaya. Bakit kailangang bumalik ka pa at bawiin ang lahat? Dahil ang lahat ng meron kayo ay ninakaw ninyo sa akin. Ang sigaw ni Mercedes, ang kanyang lakas, ay muling nagbalik. Ang pawis ko, ang dugo ko at ang buhay ng tatay ko. Hindi ninyo pwedeng sabihin sa inyo ang mga bagay na kinuha ninyo ng may karahasan. Isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig sa buong silid. Itinutok ni Marco ang dulo ng baril sa noo ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakako sa mukha ni Mercedes. Piliin mo, Mercedes. Ang hamon ni Marco, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo, ang shares ng kumpanya o ang buhay ng knight in shining armor mo. Isang pirma lang sa dokumentong ito at hahayaan ko kayong mabuhay. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong ikaw ang huling makakakita sa pagkamatay ng lalaking ito bago ka sumunod sa kanya. Tumingin si Mercedes kay Mateo. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang bahagyang pag-iling mula sa lalaki. Ang mga mata ni Mateo ay tila nagsasabing, "Huwag kang papayag." Ngunit nang lumingon si Mercedes kay Marco, nakita niya ang determination ng isang taong wala nang mawawala. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga tinik. Ang bawat hininga niya ay may kasamang sakit. Paano niya itataya ang buhay ng taong tanging nagpakita sa kanya ng katotohanan? Kapalit ng isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, I'll sign it. Ang mabilis na tugon ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng pagsuko. Hindi, Mercedes, huwag, sigaw ni Mateo, ngunit mabilis siyang sinikmuraan ni Marco gamit ang dulo ng baril dahilan upang mapaluhod ang lalaki at lumikha ng isang mahinang ungol ng sakit. Ayan, napakadali lang pala ang nakatutuyang wika ni Marco. Inabot niya ang isang ballpen at ang dokumento kay Mercedes. Pirmahan mo na at tapusin na natin ang dramang ito. Dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis, ang bawat ukit ng tinta sa papel ay tila bawat patak ng kanyang sariling dugo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pirma, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kisame ang narinig. Isang tao ang lumundag mula sa itaas. Mabilis na sinipa ang baril mula sa kamay ni Marco. Ang baril ay tumalsik sa malayo, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama sa bakal bago ito tuluyang nawala sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Mercedes ang isang pamilyar na boses na sumigaw mula sa labas ng pinto. "Anak, tumakbo ka na, Gu." Napahinto ang mundo ni Mercedes. Ang boses na yon, hindi na ito guni-guni. Ang boses na yon ay nanggagaling sa isang taong buhay na buhay. Ngunit nang muling magliwanag ang mga emergency lights, ang nakita niya sa pintuan ay hindi ang kanyang ama. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Santiago, ngunit mas bata, at may malalim na sugat sa mukha ang nakatayo doon. At sa tabi niya ay si Nanay Isabel na umiiyak habang itinuturo ang lalaki. "Sino kayo?" ang tanong ni Mercedes habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kalituhan. "Ako ang dahilan kung bakit hindi kailanman naging sa kanila ang lupa mo, Mercedes," ang sagot ng lalaki.
At ako ang dahilan kung bakit mamatay si Marco ngayong gabi. Bago pa man makasagot si Mercedes, mabilis na dinampot ni Isabela ang baril na tumalsik sa sahig. Ngunit hindi niya ito itinutok kay Mercedes o kay Mateo. Itinutok niya ito sa sarili niyang asawa kay Marco. Tapusin na natin ito, Marco. Ang bulong ni Isabela ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kabaliwan. Kung hindi tayo magiging mayaman, sabay tayong magiging abo. Isang putok ang narinig na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat pintig sa loob ng silid ay tila tumigil. Naiwan lamang ang matatalas na tunog ng pagalingaw-ngaw ng huling putok sa mga pader na gawa sa semento at salamin. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng takot at lason. Nakabulagta si Marco sa sahig, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, tila ba hindi makapaniwala na ang huling tagasunod ng kanyang mga kasalanan ang siya ring magtatapos sa kanyang buhay. Si Isabela ay dahan-dahang binitawan ang baril, ang tunog ng bakal na tumama sa tiles ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkabaliw. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang katuwaan, habang ang kanyang mga luha ay nagdurugo sa kanyang mukha. Ngayon wala na tayong pag-aagawan, Mercedes. Wala nang Saint Gabriel, wala nang Marco. Tayong dalawa na lang sa impyerno. Ngunit sa labas ng bintana ng ospital, isang mas malakas na ingay ang nagsimulang mamuo. Ang mga sigaw ng galit at paniningil ay tila isang higanting alon na humahampas sa pundasyon ng gusali. Hustisya-hustisya para sa mga biktima ng Saint Gabriel. Si Tita Chuchi na nakatayo sa isang makeshift stage sa tapat ng lobby ay may hawak na megaphone. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring pait at pagniningning ng kasamaan. Mga kababayan, masdan ninyo ang ginawa ng babaeng galing Canada. Pinatay niya si Marco, ninanakaw niya ang ospital na dapat ay para sa inyo. Mercedes Alcantara is a murderer and a thief. Ang mga tao, ang mga pasyenteng mahihirap na binigyan ng peking gamot, ang mga nurse na hindi binayaran ng tamang sahod. Ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay ay tila mga hayop na nabulag ng galit. Sa ilalim ng ulan, ang kanilang mga placard ay nagsisilbing mga talim na sumusugat sa dangal ni Mercedes. Mateo, kailangan nating lumabas, bulong ni Mercedes, habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Nanay Isabel. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Hindi pwedeng manatili tayong nagtatago rito habang sinusunog nila ang pangalan ko. Madam, delikado sa labas, papatayin ka nila sa bugbog. Ang babala ni Attorney Valdez habang pilit na hinaharangan ang pinto. Ngunit ang lalaking kamukha ni Santiago ay lumapit kay Mercedes. Inabot nito ang isang maliit na remote control. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw, Mercedes. Ipinapakita ito. Gamitin mo ang mga screen ng ospital. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na demonyo. Dahan-dahang lumakad si Mercedes patungo sa balcony na nakaharap sa kalsada. Nang makita siya ng masa, ang mga bato at bote ay nagsimulang lumipad patungo sa kanyang direksyon. Isang bote ang tumama sa rehas na malapit sa kanyang mukha. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang babala ng kanyang huling hininga. Makinig kayo, ang sigaw ni Mercedes, bagaman ang kanyang boses ay lunod sa ingay ng ulan at galit. Hindi ako ang inyong kaaway, masdan ninyo ang screen. Sa isang iglap, ang higanting digital screen sa fasad ng St. Gabriel Medical Group ay nagliwanag. Hindi ito ang mga commercial ng hospital. Ito ay ang hidden camera footage mula sa lumang bodega, ang video ni Marco at Isabela na tumatawa habang pinag-uusapan ng mga peking gamot, ang pag-amin ni Tita Chuchi na gagamitin niya ang mga pasyente para patalsikin si Mercedes, at ang huling sandali ng kataksilan ni Marco. Ang katahimikan na sumunod ay naging mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ang mga placard ay dahan-dahang ibinaba. Ang mga taong kanina ay nagnanais na pumatay ay ngayon ay nakatitig sa screen. Ang kanilang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Ito ang katotohanang ibinaon nila sa putikan. Ang sigaw ni Mercedes, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emotion. 5 taon akong nagpakamatay sa trabaho sa Canada para sa pamilyang ito, pero ang tanging ibinigay nila sa akin ay kataksilan. At kayo? Kayo ang tunay na biktima rito. Ang Saint Gabriel ay hindi pag-aari ng mga Alcantara. Pag-aari ito ng bawat pasyenteng nangangailangan ng kalinga
Sa gitna ng ulan, isang matandang babae ang unang lumuhod umiiyak dahil sa anak na nawala dahil sa mga peking gamot. Isa-isang sumunod ang mga tao. Ang pag-alsa ng mga api ay hindi na laban kay Mercedes, kundi isang pagtangis ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Lumingon si Mercedes sa loob ng silid. Nakita niya ang lalaking kamukha ni Santiago na dahan-dahang naglalakad patungo sa dilim ng pasilyo. Teka, sino ka ba talaga, Kiwung? Ang sigaw ni Mercedes. Huminto ang lalaki, lumingon ng bahagya, at ang ilaw mula sa emergency light ay tumama sa kanyang mga mata. Ang anino ng iyong ama ay hindi kailanman nawala, Mercedes. Ako si Elias, ang kapatid ni Santiago na itinuring ninyong patay na. Ako ang nagbantay sa iyo mula sa malayo. Nabitawan ni Mercedes ang kanyang remote. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa tamang lugar, ngunit ang bawat piraso ay may kalakip na bagong sugat. Habang ang mga sirena ng pulis ay papalapit na sa gusali, naramdaman ni Mercedes ang isang mahigpit na yakap mula kay Nanay Isabel. Tapos na anak, tapos na ang gabi. Ngunit sa isang sulok si Isabela ay muling dumampot ng isang piraso ng basag na salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mercedes nang may matinding pagnanasa na huling makasakit. Hindi pa tayo tapos, Mercedes. Kung hindi ako ang reyna, sisiguraduhin kong walang matitirang palasyo para sa iyo. Hindi ang sugat sa balat ang siyang dahan-dahang pumapatay sa tao, Mercedes, kundi ang katotohanang ang bawat taong minahal mo ay may itinatagong patalim sa likod ng kanilang mga yakap. Ang tinig ni Isabela ay tila isang gasgas na plakatuyot at puno ng desperasyon habang nakatayo siya sa gitna ng boardroom, mahigpit na hawak ang isang matalim na piraso ng basag na salamin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapang-aping ganda ay ngayon ay nanlilisik at tila nawalan na ng katuwiran. Sa likuran niya, ang dahan-dahang paglamig ng katawan ni Marco sa sahig ay tila hindi na niya alintana. Ang amoy ng pulbura at ang masangsang na amoy ng bakal ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, lumilikha ng isang atmosphere na tila ba huling hantungan ng lahat ng kanilang mga pangarap. Dahan-dahang lumapit si Mercedes, binitawan ang kamay ni Nanay Isabel upang protektahan ito. Bawat hakbang niya ay maingat, ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay tila isang mabagal na tibok ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ibagsak mo ang salamin, Isabela, han? Ang mahinang utos ni Mercedes sa Taglish. Tapos na ang laro, wala nang Saint Gabriel na pag-aagawan. Wala nang Marco na gagamitin mo. Ikaw na lang ang natitira sa gitna ng iyong sariling pagkawasak. Laro, isang malakas at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Akala mo ba ay laro lang ang lahat ng ito? Simula nang pumasok ka sa buhay ni Marco, kinuha mo ang atensyong dapat ay sa akin. Ang galing mo, Mercedes. Ang galing mong magpaapi. Ang galing mong magmukhang anghel, habang kaming lahat ay nagiging demonyo sa paningin ng mundo. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Isabela patungo kay Mercedes, ngunit mabilis na humarang si Mateo. Naramdaman ni Mercedes ang marahas na pagtama ng katawan ni Mateo sa kanya upang ilayo siya sa panganib. Ang tunog ng pagtama ng salamin sa braso ni Mateo ay sinundan ng isang mahinang ungol ng sakit. Ang pulang mantsa sa puting polo ni Mateo ay dahan-dahang kumalat, tila isang babala ng sakripisyo. Mateo, masigaw ni Mercedes, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng takot. Huwag mo akong alalahanin, Mercedes. Ang hiyaw ni Mateo habang pilit na pinipigilan si Isabela. Attorney Valdez, tawagin ninyo ang mga gwardya. Sa labas, ang mga sirena ng pulis ay lalong lumakas. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga bintana, lumilikha ng mga aninong tila ba sumasayaw sa gitna ng kaguluhan. Pumasok ang mga otoridad, ang kanilang mga yabag ay marahas at mabilis. Sa isang iglap na palibutan si Isabela. Nang makita niya ang mga baril na nakatutok sa kanya, ang kanyang huling lakas ay tila naglaho. Binitawan niya ang salamin at bumagsak sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tunog, habang ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahang lulunurin ng kahihiyan at pagsisisi. Tumingin si Mercedes kay Marco. Ang asawa niyang dati ay itinuring niyang buhay ngayon ay isa na lamang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang bawat hininga ni Marco ay tila isang bulong ng paalam, hindi para sa kapatawaran, kundi bilang patunay ng kanyang pagkatalo. Tinala mo ito sa sarili mo, Marco. Bulong ni Mercedes, habang pinagmamasdan ng mga medic na pilit na isinasalba ang buhay ng asawa. Pinatay mo ang Mercedes na nagmahal sa iyo, kaya huwag kang magtaka kung ang Mercedes na nasa harap mo ngayon
ay wala ng kahit isang patak ng luha para sa'yo. Lumingon si Mercedes sa kanyang Uncle Elias, ang lalaking nagdala ng liwanag sa dilim na nakaraan. Bakit ngayon lang, Tay Elias? Bakit hinayaan ninyong mabulok ako sa Canada habang pinapatay nila si tatay? Tumingin si Elias sa kanya nang may matinding lungkot. Dahil ang mga Alcantara Mercedes, hindi lang sila magnanakaw. May hawak silang lihim na maaaring sumira sa dangal ng iyong ama. Pinili ni Santiago na mamatay sa kamay nila kaysa makita kang nadungisan ang pangalan. Pinrotektahan kanya hanggang sa huli. Naramdaman ni Mercedes ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa balikat ni Mateo na ngayon ay ginagamutan na ng mga nurse. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang dagok na mas masakit pa sa sampal ni Tita Chuchi. Ang kanyang dangal ay naisalba, ngunit sa anong halaga? Ang buhay ng kanyang ama, ang kanyang 5 taong kabataan, dinala si Isabela at ang sugatang si Marco palabas ng ospital sa gitna ng mga flash ng camera ng media. Si Tita Chuchi na kanina ay nagmamayabang sa harap ng masa, ay dahan-dahang sinusubukan na tumakas sa dilim. Ngunit hinarang siya ni Attorney Valdez kasama ang mga pulis. Ang kahihiyan ay tila isang itim na kumot na bumalot sa buong pamilya Alcantara. Huminga ng malalim si Mercedes habang nakatayo sa balcony ng St. Gabriel. Ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga gusali ng BGC. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang malaking puwang sa kanyang dibdib. Isang puwang na hindi mapupunan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Madam Chairwoman Shum, ang mahinang tawag ni Mateo mula sa kanyang likuran. Ang audit ay tapos na, ang kumpanya ay malinis na. Ano ang susunod nating hakbang? Tumingin si Mercedes sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, ngunit may bahid ng pagod na hinding-hindi na mawawala. Hindi sapat na malinis ang kumpanya, Mateo. Kailangan nating ayusin ang mga buhay na winasak ni Marco at Isabela, at kailangan kong mahanap ang sarili ko, ang Mercedes na nawala sa Edmonton. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Mercedes. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan kung saan ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang nurse, ang mabilis na lumapit sa kanila, ang mukha ay puno ng kaba. Madam Mercedes, ang iyong ina, si Nanay Isabel. Bigla pong tumigil ang kanyang paghinga. Nabitawan ni Mercedes ang kamay ni Mateo. Ang takot na akala niya ay natapos na ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban sa kanyang mga kaaway. Kukunin ba ng tadhana ang tanging taong dahilan kung bakit siya lumalaban? Ang bawat pintig ng puso ay isang pagkakataon para sa bagong simula, hindi dahil nawala na ang sakit, kundi dahil natutunan na nating huminga sa gitna ng mga peklat ng nakaraan. Ang nagsilid sa intensive care unit ay binalot ng isang uri ng katahimikan na hindi na nakakatakot. Ang amoy ng antiseptic ay tila naging amoy ng pag-asa, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa puting kumot ni Nanay Isabel. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban sa kamatayan, ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang bumukas. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Mercedes pagod-puyat, ngunit may bakas ng kapayapaang matagal nang nawala. Anak, ang mahinang bulong ni Nanay Isabel. Hindi na nakapagsalita si Mercedes. Hinawakan niya ang kamay ng ina, ang bawat bitak at kalyo sa palad nito ay tila isang mapa ng lahat ng sakripisyong pinagdaanan nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mercedes na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang pagkakataong muling marinig ang boses ng taong nagbigay sa kanya ng buhay. Lumipas ang mga buwan, ang St. Gabriel Medical Group ay hindi na lamang isang gusali ng mga doktor at gamot. Sa ilalim ng pamumuno ni Mercedes, itinayo ang Mercy's Wing, isang pasilidad na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers, OFW, at mga mahihirap na pasyenteng biktima ng maling sistema. Ang bawat pasilyo ay napuno ng malasakit malayo sa lamig at kasakiman ni Marco at Isabela. Si Marco Alcantara ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang iginugupo ng sakit na hindi na kayang gamutin ng kahit anong yaman. Si Isabela naman ay tuluyan ng nawala ng lisensya at kasalukuyang nasa ilalim ng psychiatric care biktima ng sarili niyang ambisyon at kabaliwan.
Si Tita Chuchi at ang buong angkan ng mga Alcantara ay naglaho sa paningin ng lipunan, dahan-dahang nilalamon ng kahihiyang sila mismo ang nagpunla. Isang hapon nakatayo si Mercedes sa rooftop ng ospital, suot ang kanyang puting blazer at ang stethoscope na sumisimbolo sa kanyang tunay na pagkatao. Ang hangin ng BGC ay hindi na tila nanununtok, kundi tila humahaplos sa kanyang mukha. Madam Chairwoman, malalim yata ang iniisip mo. Ang pamilyar na boses ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Mercedes at nakita ang lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng unos. Nakasuot si Mateo ng simpleng polo ang kanyang braso, ay may peklat pa rin mula sa pagsalakay ni Isabela, isang permanenteng marka ng kanyang katapatan. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat, Mateo, ang sagot ni Mercedes sa Taglish. 5 years ago, nurse lang ako sa Canada na ang tanging pangarap ay mabuo ang pamilya ko. Ngayon marami akong pera, pero ang pamilyang pangarap ko ay wala na. Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi niya, ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Isang sandali ng tahimik na kilig, ang namagitan isang damdaming hindi kailangang bigkasin, ngunit ramdam sa bawat hininga. Ang pamilya Mercedes ay hindi lang tungkol sa dugo, wika ni Mateo, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Mercedes. Minsan ang pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay tumalikod na. At tungkol sa pagpapatawad, napatawad mo na ba siya? Tumingin si Mercedes sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Napatawad ko na ang sarili ko, Mateo. Iyon ang pinaka-importante. Ang galit kay Marco, hinayaan ko na itong tangayin ng hangin. Hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Dahan-dahang inalis ni Mercedes ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, inilagay niya ito sa isang maliit na kahon at iniwan sa gilid ng rooftop ledge. Isang huling paalam sa Mercedes na biktima. Handa ka na bang magsimula muli? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang malalim na paghanga. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes. Handa na ako, Mateo, pero sa pagkakataong ito hindi na ako maglalakad mag-isa. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa loob ng ospital habang ang mga ilaw ng St. Gabriel ay nagsimulang magliwanag sa dilim. Ang kwento ni Mercedes ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagbangon. Pinatunayan niya na ang isang babaeng binalot ng dusa ay kayang maging mitya ng liwanag para sa iba. Sa huling sulyap sa larawan ng kanyang ama, na si Santiago, na nakasabit sa main lobby na laman ni Mercedes, na sa wakas ang dangal ng kanilang pangalan ay malinis na. Ang kanyang paglalakbay mula sa nagyayelong Edmonton hanggang sa rurok ng tagumpay sa Manila ay natapos na sa isang yakap ng pag-ibig, katarungan at tunay na paghilom. Ang bawat hakbang ni Mercedes papalayo sa rooftop ledge habang iniwan ang mga alaala ng sakit ay ang unang hakbang patungo sa isang buhay na siya na ang may hawak ng panulat. Malaya na ang kanyang puso at sa wakas nahanap na niya ang katarungang matagal nang ninakaw sa kanya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling hantungan ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan sinampal si Mercedes ni Tita Chuchi sa gitna ng ulan at ang kanyang mga pasalubong na pinaghirapan sa Edmonton ay nagkalat sa putikan. Ramdam ko ang bawat hapdi ng pagkakanulong iyon. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga Mercedes sa totoong buhay, mga bayaning overseas Filipino workers na tinitiis ang lamig ng ibang bansa para lang mapalitan ng panlalamig ng puso ng mga taong iniwan nila sa Pilipinas. Ang bawat salita rito ay alay ko sa inyong sakripisyo at galing. Ang ating buhay ay parang isang stethoscope. Minsan kailangan nating pakinggan ng mabuti ang ingay ng ating sariling sugat upang mahanap ang tunay na ritmo ng ating paghilom. Huwag nating hayaang ang bigat ng isang singsing na wala ng pag-ibig ang maging kadena sa ating kinabukasan. Mas mahalaga ang kapayapaan ng iyong loob kaysa sa pagsunod sa mga maling inaasahan ng ibang tao. Kung kayo ang nasa katayuan ni Mercedes, mapapatawad niyo rin ba si Marco pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, o mas mainam na hayaan na lang siyang harapin ang kanyang karma sa loob ng rehas nang walang kahit anong salita mula sa inyo? Nais ko ring malaman. Nasaan kaya kayo ngayon? Habang nakikinig sa tinig ko,
Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho. Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong kwento o kung anong ginagawa nyo ngayon sa comment section dahil dito palaging may nakikinig sa inyo. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong kailangang hilumin. Naway baunin ninyo ang lakas ni Mercedes sa inyong pagtulog at sa inyong pagising bukas. Tandaan nyo kayo ang reyna ng inyong sariling palasyo at walang sino mang may karapatang kumuha ng inyong dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang dangal ng puting blouse, ang pagbangon ni Mercedes. Paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.